Magandang umaga sa inyo lahat. Huwag po tayo muna manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos noon ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na kung saan sa lahat ng oras ay aming sinasandalan at pinanampalatayanan ang tunay na Panginoon na sa iyo walang imposible. Kaya po Lord, salamat po sa iyong mga pangako sa amin. Pagpalain mo rin ang aming pag-aaral ngayon ng iyong salita. Dalangin ko ang kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo na bumaba, na kumilos sa aming mga puso, mag-minister sa aming mga puso, Panginoon. I pray also, Lord, to pour out the whole portion of your anointing through me, and I pray to give me the boldness to speak your words, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Ano nga ba yung pangalan? Welcome, Pogi. Band. Mayroon pa, okay. Mayroon palang pangalan ng ating band, ano? Team Pogi Band. Yan, para natin sila. Talaga naman mga Pogi. Lalo na sa puso. Amen? Okay. So, welcome din po sa mga baguhan ngayon. Mapalad po yung mga nandito ngayong umaga dahil pagpapalain kayo ng Panginoon. At lahat tayo pagpapalain. So, ang aking message ngayon ay ito yung title. The Believers in the Middle of the Storm. Ang mga manampalataya daw sa gitna ng unos. Diba? Tayo ba ay nasa gitna ng unos bilang mga mananampalataya ni Kristo? Nasa gitna ba tayo ng unos? Nasa storm ba tayo? Alam nyo doon sa, sino nakakapanood nung nangyayari sa country ng Sudan? Sino nakapanood sa Facebook? Alam ba niyo mga Kristiyano doon, mga believers na nagahasik ng salita na Diyos ay pinapatay? Hindi nila tinatanggihan. Pag sinabing, para ba nasa ano na tayo ngayon sa Great Tribulation, pag napapapiliin ka, si Kristo o si Antikristo? Pag si Kristo, pumumutang ka ng ulo. At yun ang nangyayari ngayon doon sa Sudan. Kaya kailangan natin mga kapatid, mayroon tayong connection sa Panginoon. Amen? Amen! Ang mga Kristiyano doon, namatay man yun, pero sure sila na pupunta sila sa langit dahil hindi nila tinanggihan si Jesus. Okay. So, ito yung pinabasa natin kanina. Yan, yung binasa natin kanina. Okay? Nasabi doon, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla. Angkla. Ang ating buhay, ng ating buhay. At ito'y maabot hanggang kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, tingnan natin yung salitang angkla. Okay? Dito tayo sa angkla. Ano ba yung angkla? Anchor. Okay, sa English, anchor. Okay, ayan ang angkla. Ito yung angkla ha. Hindi yung barko. Ito yung angkla. At ang gamit ng angkla ay, ng barko ay para ma-stable yung barko. Hindi palutang-lutang, hindi natatangay ng hangin, ng alon. At ang gamit ng angkla ay para ma-stable, maging stable or secure, maging sigurado ang mga pasahero na walang mangyayari sa kanila. Walang mangyayari sa barko. Kaya ang mga pasahero ay relax lang. Amen? Yes. Sino nakasakay na sa barko? O, ilan lang. Bangka. Ay, so, madali. Marunong ang bangka. Okay. At saka, ang angkla ay nagsisilbing para ma-firm ang kanyang, huwag siya matangay na alon. Okay? So, yun ang gamit ng angkla sa barko
doon sa dagat. Barko sa dagat. Amen! Pag sinabi kong amen, sabihin nyo, praise the Lord. Kasi si Pastor, hallelujah, sabi nyo natin, amen. O, kung naman, amen, sabi nyo, praise the Lord. Pag sinabi kong amen, praise the Lord. Okay? Praise God, hallelujah. So yun po ang angkla. Nang gamit ng angkla sa barko para ma-stable, hindi magalaw at ma-firm ang kanyang pagdapong or ano pa yun, ma-secure yung mga pasahero ang barko para hindi magka-problema ang mga pasahero. Okay, next. Ano ang gamit? So, nabasa ko na, no? Ano ang gamit ng angkla? Stability and safety for ship at sea. Prevent the ship from being tossed about, drifting away in rough water. So, nabasa na, sinasabi ko na yun na para i-prevent o mapigil ang galaw ng barko. Okay. Next. Ayan na, puro English niya. No? So, dito, tingnan natin sa verse 27. Ito yung mga reference ko. Ano? Sabi doon sa Acts 27:13, bakit ginagamit yung anchor doon? Basahin ko sa Tagalog, sa verse 13, umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya inakala nilang marami na sila umalis. Isinampa nila ang angkla. Okay? Kasi nandun na, very strong ang wind na. At sila'y namaybay sa Creta. Nang maisampa na ito, tinalian nila ang malaking lubid ang barko, ngunit natakot sumadsad sa buhanginan ng Sirte. Kaya ibinaba nila ang layag at kami ng paanod na lamang. 29. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang ilang angkla? 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko, kaya ibinaba nila sa tubig ang bangka. At korway maghuhulog ng angkla na unahan ng barko. Di ba ang barko sa gilid ng barko may mga bangka? May mga boat na nakasabit doon. No? So, yun yung ginawa ng mga tao, mga tumakas. Akala nila ang angkla lang ihuhulog, pero tatakas. Ibig sabihin dito, kung pag-uusapan natin yung wala po. Okay. Kung pag-uusapan natin ang salitang angkla dyan, ay kahit na may angkla ka ang barko, limitado pa rin ang kaisipan ng tao. No, kaya tingnan mo, pinaglalaglag yung kanilang mga gamit para mabawasan ang bigat ng barko. So, limitado. Pero kay Lord, may limitation ba? Wala. Okay, so, in-illustrate ko lang sa inyo yung angkla kasi yun ang nagsusupport, nag-stable sa barko at nag-prepare para hindi matangay ng hangin o ng alon. Subalit, mayroon pa rin limitasyon ang kaisipan ng tao o yung maging ang angkla ay pwede rin sa lakas ay maputol yung kung ano yung nakatali. Okay, next time. Okay, nabasa na natin yan, ano? Yung anchor. Okay. Sa English, tingnan natin po ang meaning sa English. Yung verse 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Verse 20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. He has become high priest forever in the order of Melchizedek. Dito sa verse 19, we have this hope as an anchor. Ibig sabihin dito, ang anchor dito ay hope. Yung angkla ng
natin ng Kristiyano, iba kasi ang hindi Kristiyano at Kristiyano, or iba ang believers at saka unbelievers. Pag sinabing unbelievers, wala siyang hope. Hindi niya alam kung ano yung hope. Hindi niya alam kung ano yung angkla. Pero pag believers ka, sigurado alam natin na ang pag-asa ay bilang angkla natin kay Lord. Okay? So gusto kong maunawaan natin yan dahil ako nga nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sa binabasa natin, kailangan tuloy-tuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, soul. Dito sa Tagalog, sa verse 19, buhay. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Dito sa English version, we have this soul as an anchor for the soul. Ang katawan ba natin, yan ba yung soul? O magkaiba? Hindi. Sabi nga ng mga namamatay, ang naririnig natin, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Pero yung katawan, nandoon sa loob, sa ataol, nakalagay, no? O nandoon, nakalibing na. Sasabihin, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Ano kaya? Sana yung kaluluwa na yon, yung namatay na yon, ang kanyang kaluluwa, ay talagang Kristiyano siya. Kasi yun ang problema natin, yung ating kaluluwa. Okay? So, dito, ito yung soul. Tingnan natin sa Tagalog, buhay. Kasi ang buhay, nung nilikha tayo ng Panginoon, kinimpal ang dust of the ground, at pagkatapos, God's breath, hiningahan niya ng buhay, kaya naging kaluluwang may buhay. Amen. Hindi naman tayo patay. Kasi kung patay tayo, wala na tayong kaluluwa, di ba? So lahat tayo ay may buhay. Ba't hindi nyo masabi may kaluluwa? Lahat tayo ay may kaluluwa o buhay. Okay? Okay. Natakot kayo doon sa noon. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Ay, kaluluwa. O, tingnan natin, ano ba ang bumubuo ng kaluluwa? Okay, tingnan natin. Ano ba ang bumubuo ng kaluluwa? O, ito. Ito yung tanong. Ano ang bumubuo ng kaluluwa or soul? Okay, ha? Ayon sa Biblia, ang kaluluwa or soul ay binubuo ng, ano ito? Isip or mind. Ang ating mga pag-iisip, damdamin at opinyon. Pangalawang, bumubuo ng iyong buhay o ating kaluluwa ay damdamin. Ibig sabihin sa English ay emotions, tulad ng kaligayahan, kalungkutan, at takot. Ano pa ang bumubuo? Kalooban. Sa English ay will. Ang ating mga desisyon at pagpapasya. Okay, tingnan natin. Kung ang isang hindi mananampalataya, kaya nga, sabi sa John 3:3, you must be born again, di ba? Kailangan ikaw ay maipanganak na muli. Bakit? Kasi kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, ang isip mo, ang pag-iisip, damdamin at opinyon ay baliktad sa katotohanan. Ang isip mo, mag-isip ka, okay nga, ang isang believer, ako dati ganyan ha. Nung wala pa ka kay Lord, ang iniisip ko pangit, negative. Di ba? Ang iniisip ng tao na wala pa kay Lord, mag-hold up, mang-rape, magnakaw, at kung ano-ano pa. Di ba? Yun ang iniisip ng tao na walang relasyon kay Jesus. Okay. Kaya ko sinasabi sa inyo ito para alamin, unawaan natin kung ano ang bumubuo sa'yo bilang Kristiyano at hindi Kristiyano. Pangalawa, yung emotion mo. Tulad ng kaligayahan, kalungkutan, at takot. Damdamin. Grabe talaga, lalo na kung nanay. Darating ang tatay
ay lasing. Ano ginagawa ng nanay? Walang yakap, di ba? Kusukturan, awayin niyo. Tatay kasi lasing, walang pera, walang pagkain, yun ang pumapasok sa damdamin ng isang hindi mananampalataya kay Kristo. Ano pa? Kaya ito naman si lalaki, hala, bububugin yung asawa kasi damdamin yun. Ang mga anak na mga suwail, mga drug addict, magnanakaw pa yan sa loob ng bahay. Lahat ng mga gamit na pwedeng ibenta, excuse me sa mga naging ganyan. Pero bago ka na kay Kristo, kaya hindi ka na ngayon. Nanakawin pa yan. Alam mo, noon ako yung nandoon sa Muntalban, matagal na nagpapastor. Yung aking, ano ba yung pang-ano sa buhok, pang-dryer ba yan? Blow dryer. Hindi ko alam na mayroon pala kaming kasama doon sa compound na drug addict. Inakyat yung tinutulugan ko at tinira yung pinto. Nawala. Imagine, magkakasama kami sa loob ng compound. Halos yung palang drug addict yung isa namin. Nawala. Kaya delikado pag iwan-iwan ako talaga doon ng mga mahalaga kahit na nakalak yung pinto. Kasi umaakyat doon sa maliit lang na inaakyat bata ang ginagamit para kunin nyo, nakawin yung gamit. So, ganyan ang mga taong emotionally negative, punong-puno ng emosyon. Nakahanap ng kung ano-ano. Kasi nga, hindi niya kilala si Kristo. Magsinungaling. At kung ano-ano pa, alam natin na ginagawa natin nung wala pa tayo sa ating Panginoon. Labanan ang magulang, di ba? Okay. At pangatlong, bumubuo ng kaluluwa ng buhay ay kalooban or will. Ang ating mga desisyon at pagpapasya. So alam natin kung ano yung ating self-will, di ba? Nung wala pa tayo kay Lord, mayroon na bang nabago sa Panginoon? Mayroon na bang nabago sa will natin? Meron? Okay, salamat. Kasi ako rin, isa rin ako dyan na binago ng Panginoon ang aking self-will or kalooban o yung aking pagpapasya. Nung ako'y bata, nung ako'y wala pa kay Lord, pag sinabi kong punta ako sa Baguio kasi dati negosyante, pagdating ko doon, ang iniisip ko, pumunta sa mga diskuhan. Kahit ako mag-isa. Kasi ang daming sasayawan. Hala, sige, sayang din ako. Yun ang pagpapasya ko dahil hindi ko kilala si Lord. Parang nakakahiya akong isipin. Pero yun ang gusto ko eh. Amen? Wala akong pakialam kung ano ang sabihin ng tao. Ibig sabihin, wala akong kasama. Walang sasama sa akin. Ako na lang mag-isa. Ganyan ginagawa ko mga kapatid. Yung bang desisyon na palpak, ikakapahamak ko pa. So mga kapatid, ito yung tatlong bagay na bumubuo ng ating kaluluwa or soul or buhay na kailangan ito ay ma-born again. Mabago ang kanyang isipan, mabago ang kanyang emosyon, magbago ang kanyang kalooban. Tama ba ako? Amen ba? Yes. Praise the Lord. Okay. Sabi sa Thessalonica 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat na ihanda natin sa ating Panginoon sa oras na siya ay bumalik. Amen? Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin, babalik pala si Lord. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So, ang Panginoon sabi niya, ngunit pagkabanalin kayong lubos
Diyos. Yung sinabi sa banal na sa kasulatan. Okay, next. Naunawaan na ninyo kung anong bumubuo ng ating kaluluwa? Kaya, pwede ba? Kung kilala mo yung namatay, huwag mo nang sabihin na sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Ano yung bumubuo sa kaluluwa? Isip, damdamin. Kasi, bakit ko nasabing sumalangit nawa? Kasi siya born again na. Bago na ang kanyang buhay. Ngayon, doon naman sa mga taong namamatay na hindi natin kilala, narinig natin, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Hindi natin alam kung siya ay mananampalataya. Pero ganun talagang sinasabi ng tao, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. So, ang importante, meron tayong relasyon kayo. Okay, next. Eto na. Balik tayo sa angkor. Balik tayo sa angkor. Angkla. Unang aminin dito ng angkor ay stability, security, and firm foundation. Number 1 is spiritual anchor. Kasi yung anchor sa barko, literal yon or physical. Kita ng ating mga mata. Pag sinabing spiritual, katulad ng hangin, nararamdaman natin, pero hindi natin nakikita. Spiritual yan. Okay. Ang pag-asa ba, nakikita natin? Hindi rin. Maliban na lang kung mayroong isang bagay, o ito pag-asa mo, pera. O nakita mo yung, di ba? Okay. So, sabi sa spiritual na anchor that connects us to Jesus. Dito sa spiritual anchor, connected na tayo kay Jesus. Number 1 is hope. Ano yung Tagalog? Pag-asa. Ibig sabihin, giving a sense of direction, keeping us connected to God, especially in times of turmoil o yung mga storms sa buhay. Kailangan natin ang pag-asa na spiritual anchor na nagko-connect kay Jesus. So, ang hope dito ay yan ang anchor natin para makonect tayo kay Lord. Number 2, faith. It is an anchor that holds us steady in uncertainty. Ano ba yung uncertainty? Walang kasiguraduhan, hindi certain, no? Walang kasiguraduhan, tama ba? So ito yung pananampalataya ng isang Kristiyano spiritually na nagko-connect kay Jesus. Yung ating pananampalataya ay nag-hold sa atin, steady in sa panahon ng walang kasiguruhan. Ito yung pananampalataya. Sabi sa Hebrew 11 verse 1, now faith is confidence, sa ibang version, is the substance. Faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. Sabihin natin, Panginoon, katulad nung napanood ko sa Facebook, nung baha sa Cebu, mayroon ako nakita, isang lalaki na talagang natagay siya ng napakalakas na alon. Nanalangin siya habang siya nandun sa tubig na siya, Lord, tulungan ako, Lord, iligtas mo ako. Habang siya nanalangin at tinatanay ng alon, doon siya napunta sa isang puno ng niyog. Ang ibig sabihin, sumampa siya sa niyog at nakakapit siya sa niyog. Ay, ang lakas-lakas pa rin ng hangin at ng alon na halos maabot siya ng alon at hindi siya tumigil sa panalangin. Panginoon, narito ang tubig, hindi ko kaya. Ito bagang matumbo pa yung niyog. Alam mo ginawa ng Panginoon sa kanyang panalangin, sa tugon ng Panginoon? Dumating yung helicopter, nakita siya ng helicopter, habang siya nandoon nakayapos sa niyog. At doon ibinaba yung hagdanan ng helicopter
at siya sumampa at naligtas siya. Amen? Dahil yon ay kanyang panalangin at siya ay nanampalataya sa Panginoon. Kasi sabi dito sa Hebrew 11, now faith is the confidence. May turun tayong katiyakan na may pag-asa at kasiguraduhan na hindi natin nakikita. So yung bang tao na yun na nakasampa doon sa niyo, sure ba siya na sigurado siya maliligtas? Siyempre hindi siya sure. Pero dahil sa kanyang panalangin, dumating ang rescue. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Kung wala tayong connection kay Lord at wala tayong pananampalataya na walang imposible kay Lord, lahat ay posible sa Panginoon. Kung wala tayong ganyang kaisipan, wala tayong ganyang damdamin, wala tayong ganyang isip, wala tayong ganyang kalooban, hindi natin makakantan ang ating gusto. Pero kung tayo ay connected kay Lord, at ang pananampalataya mo ay sure na sure, kahit hindi mo pa nakikita, ayan ang sabi ng the assurance about what we do not see, because of your faith, dahil sa ating pananampalataya, dumating ang rescue. Amen? Okay. Number 3, spiritual anchor that connects us to Jesus. Love. God's love is, pag sinabing shakeable, parang may linton na, di ba? Nasi-shake ka, di ba? Pero kay Lord, pag na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magiging shakeable, kundi unshakable. Okay? Ito yung God's love is unshakable anchor. Anong anchor dito? Love. That reminds us confidence to approach Him and share our struggle. Huwag po tayong mahiya na kahit na sabi nung kaibigan ko na isang Catholic, lagi nila, sabi ko, manalangin ka sa gusto mo. Panalangin mo kayo. Sabi naman niya, sawa-sawa na nga si Lord sa akin ang panalangin, paulit-ulit na lang ako. Eh, di ulitin mo. So, hindi natin nililimitahan ang ating prayer kay Lord. Amen? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Tawagan siya. Hindi yung ikaw pang mahiya, Lord, nakakaya naman, puro na lang ako panalangin. Huwag ka, magpasalamat ka nga dahil narinig ka ng Diyos. Tapos ito naman ang Kristiyano, binibless siya ng binibless. O Lord, hindi mo na ako mananalangin kasi andito naman yung blessing mo. Ay, mali din yun. Di ba? Okay, so, dito makita natin ang God's love is unshakable anchor that reminds us confidence to approach Him and share our struggle. Okay, sabi sa Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, nababasa ba niyo? Neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ibig sabihin, walang makapaghiwalay natin kahit ano pa nangyari. Yan, nangyayari sa atin pa, no? Kung totoo ang pananampalataya natin kay Lord, walang makapaghihiwalay sa atin. Kay Lord lang talaga tayo. Amen? Tulad doon sa nangyari sa Sudan, talagang pinahawakan nila na mamatay man sila kay Kristo, hindi sila natatakot. Ready sila na pupunta ng ulo. Pinili nila kasi si Jesus. Kung sakaling mangyari yung mga kapatid, ready ka ba? Alam, meron akong kausap na isang mananampalataya din na pastor. Iniisip-isip ko habang nag-uusap kami ng paano na lang kung mangyari sa mga tao yun sa akin, pugutan ako ng ulo. At sakit ako. Ang sakit-sakit mo, parang hindi ko kaya. Sabi nung kasama
wala ka nang mararamdaman mo. Bakit? Kaya para nakita ko tuloy, pag patay pa na talaga ang tao, wala na lang maramdaman kasi wala na ang will, wala na ang mind, wala na ang, ano ba yun? Tatlong bumubuo ng kaluluwa. Okay. Yun ang sinasabi. So, ano ang tatlong spiritual anchor na nagkukonek sa atin kay Jesus? Hope, faith, and love. Okay. Tingnan natin ha. Mayroon akong gustong balikan. No? Mayroon akong gustong balikan. Sabi dito sa, balikan ko lang ha. Sabi dito sa verse 19 ng Hebrews 6:19 to 20, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters inner sanctuary behind the curtain. Nakakita na kayo ng tabernakulo? Have you seen a tabernacle? Sa Bible, may mga drawing nga yun doon. Di ba? Ano ang bumubo sa tabernacle? Ilang ano yun? Pagpasok, lover ba yun? Maghuhugas. Pangalawa, holy place. Pangatlo, holy of holies. Itong holy place, tsaka yung holy of holies, mayroong tabing, yung kurtina. Ngayon, na-explain ko lang. Sabi dito, it enters the inner sanctuary behind the curtain. Sino ito? Hindi na tayo pwede dyan kasi hindi pwede na ang Kristiyano ay diretso sa Ama na hindi dadaan kay Kristo. Amen? So, sino ito na nagpumasok doon sa sanctuary sa kabila ng kurtina doon sa Holy of Holies? Si Jesus Christ ang siya, sabi doon sa verse 20, has entered on our behalf. Kasi nga hindi tayo pwedeng dumiretso sa Ama. Kundi kailangan through our Lord Jesus. Sabi doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one come to the Father except through me. No? So dito, si Jesus, ang siyang naging forerunner na pumasok doon sa inner sanctuary or doon sa Holy of Holies para sa atin in behalf of us. Kaya nagkaroon tayo ng connection at siya ay napagod pa sa cross, patunayan na mahal niya ang mga tao at ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naunawaan po ninyo itong verse 19, itong behind the sanctuary, yan yung Holy of Holies kung tingnan natin ang tabernacle. Nandoon ang presensya ng Panginoon at pumasok si Lord, si Jesus, para magkaroon ng ugnayan at tanggalin yung kurtina. Ibig sabihin, kung ang tao dati ay ang mga priest lang nakakapasok doon, nung ginawa sa pamamagitan ni Kristo, nahapak yung curtain. Paano nahapak? Sa taas ba o galing sa baba? Sa taas. Nahapak yun. Ibig sabihin, may access na tayo na lumapit sa ating Panginoon. Amen? May access na tayo. Amen ba? Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Okay. So, balik tayo na doon sa ating pinag-uusapan. Kasi tapos na ako eh. Okay, so yun po ay meron pa pala. 5 pala yun. Yung isa ay trust. Trust. Okay. Ano yung trust sa Tagalog? Pagtitiwala is an anchor that relies on God's goodness, sovereignty. It helps us surrender our worries and fears, knowing He is in control. Kung may trust talaga tayo kay Lord, isinusurrender talaga natin ang ating buhay completely. Amen ba? Di ba? Lord, I surrender my whole life to you because I trust you. I have faith in you.
Jesus sa pamamagitan ng pagtitiwala para tulungan tayo isurrender ang ating mga alalahanin, ating mga takot, at knowing He is in control. Kontrolado po ng Diyos tayo kung mayroon tayong trust sa Kanya. And number 5 is, basahin ko muna yung Proverbs 3, 5-6 sa trust. Trust in the Lord sige, sabay-sabay. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Okay. Yun na yun. Ibig sabihin, ito yung complete reliance on God rather than our self-sufficiency with the promise that He will guide and direct one's life. Trust, no? And then the last one is prayer. Anong ibig sabihin ng prayer? Sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually, or meron pang version, another version ng pray without ceasing. Okay. Sabi dito, prayer is an anchor that connects us. Ito na, ha? Alright, balikan ko yung tabernakulo. Anong hinapak doon? Kortina. Para magkaroon na ng daan or access ang Kristiyano directly sa ating Panginoon. Yun ang dahilan kaya mayroon tayo dito. Ang prayer is an anchor that connects us directly to God. It allows us to share our thoughts, emotions, and needs and experience His presence and peace. Kaya ang prayer ay hindi nadadaan sa bubong lamang. Alam mo, ang prayer ko dati hanggang Tesami lang. Bakit? May hadlang Ang dami kong kasalanan, kaya hindi ako naririnig ng Panginoon. Amen? No, ako'y magnanampalataya na may connection na ako kay Lord. Lumampas na sa Kesame ang prayer ko. Diretso na talaga sa Panginoon, kaya narinig na ako. Tayong lahat yun. Amen! Hallelujah! Ang ganda, di ba? Ang ganda ba? Di ba ng anchor natin kay Lord kung nakakonect tayo sa Panginoon? Hope, faith, ano pa? Love, trust, and prayer. Yun ang dapat. Okay. So pray continually or pray without ceasing. Okay. Okay, sa conclusion natin, ito yung tapos na ako eh. Ang anchor. Ang anchor natin, hope, faith, love, trust, and prayer. This is ito yung spiritual kasi ito literal or physical na anchor or nakikita na anchor o angkla. Pero ang angkla ng Panginoon hindi nakikita, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, pagtiwala, panalangin. And these spiritual anchors work together to deepen our relationship with Jesus and strengthen our faith. Mga kapatid, mayroon ba kayong naunawaan? Praise the Lord. Hallelujah. May naunawaan po ba kayo? Alam na ba natin kung anong bumubuo ng ating kaluluwa? Ano nga yun? Isip? Damdamin? Kalooban? Yung bang pag-iisip mo ay hindi na crooked? Diretso ba ang isip pag sinabing kung dati sabi ng anak, nanay, pahingi naman ako ang bili ko. Sabi ng ina, walang iyak ang bata ka, huwag kang hingi sa akin, magtrabaho ko. Yan pag-isip na tama. Mumurahin pa yung anak kasi wala pa siya sa Panginoon. Ang mga desisyon, kaya ang daming magnanakaw, ang daming rapist, ang daming mga, nangyari sa ating bansa. Wala nang batas ang ating bansa. Di ba? Wala nang leadership ang ating bansa. Kasi mismo yung nasa taas ay ano? Kurang ako. Kaya
nakakaawa ang mga Pilipino. Pero tayo, ang ating role, alam mo kung ang ating role, ipanalangin ang ating bansa at yung namumuno sa ating bansa. Yun ating role doon. To pray for them. Romans 13. Di ba? Ang tama, nakikita natin ang mga katiwalian. Pero ang ating trabaho ay prayer para sa kanila. Kaya huwag niyong kalilimutan sa inyong mga personal na prayer ang ating bansa na nawa, kumilos na sa through our prayer, si Lord ay gagawa ng mabuting bagay para sa ating bansa. Praise the Lord! Hallelujah! So, nawa, yung bumubuko sa ating kaluluwa, sana, kaya may tinatawag na you must be born again. Dalawa lang kasi ang pupuntahan ng tao. Kung born again ka, saan ka pupunta? Kung hindi ka born again, saan ka pupunta? Okay, dalawa lang yan. Kung hindi mo kilala si Lord at gusto mo mapunta sa langit, makipag-connect ka kay Lord. Anong gagawin mo? Pagsisisi at sumunod sa kanyang kalooban. Mas masarap talaga mga kapatid ang pagsunod sa gusto ng Panginoon dahil tayo ay hindi mapapahama. Sukdulan, may access na tayo ngayon. Praise the Lord! Hallelujah! Okay. Salamat Panginoon sa umaga nito nawa sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng salita, ito po ay nagbigay sa amin ng kaliwanagan at dalangin ko po Panginoon na patuloy mo kaming gabayan at yung pong napag-aralan namin ngayon, Panginoon, ay maging silbing inspirasyon at masunod namin ang iyong kalooban. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.